Natigilan si Jake sa nakitang reaksyon ng babaeng unang kita pa lamang niya. Iba na ang dating sa kanya. Minasdan niya pagsungaw ng lungkot sa kanina'y punong-puno ng galit na mga mata nito. Mabibilog na mga mata, maiitim, punong-puno ng kainosentehan, parang nangangako ng kaligayahan. Mula nang makita niyang babae, hindi na niya ito maalis sa kanyang isipan. Isang pangyayaring ngayon lamang niya naranasan. Ngunit kakaibang kagandahan ito. Mula sa simpleng ayos na karaniwan sa mga tindera sa palengke, kakaiba ang karismang nasa katauhan nito na parang humihigop sa kanyang kamalayan. Natitigilang pinahid niya ang pagdaloy ng luha sa makinis nitong pisngi. Napapahiyang napayuko si Mika. Naiinis siya sa kanyang sarili. Napakahina niya. Hindi siya sa kaharap ngayon naiinis. Napagtantunan niya. Naiinis siya sa sarili. Sa mga kapalpakang kaniyang ginagawa at sa mga maaari pang gawin. Sa pagpapakita ng sariling kahinaan sa lalaking ito pa mismo. Ang kahuli-hulihang lalaki sa mundo na nais niyang kakitaan siya ng panghihinang ng loob. Look, mahina ang boses na sabi ni Jake sa maling interpretasyon niya sa nakitang anyo na kaharap. Kung ayaw mo talaga matulog rito, pwede kong ipahatid na lang kayo sa driver nila mama. Pwede naman sigurong balikan na lang ng asawa mong sasakyan niyo, di ba? Natigilan si Mika. Gusto niyang sabihing mali ang iniisip nitong dahilan ng pag-iyak niya. Napakababa na siguro ng tingin ng lalaking ito sa kanya. Na sila na nga pinatutulog rito, siya pa ang may pag-arting umiyak. Dahil lang ba ayaw niyang matulog sa bahay ng mga ito, iiyak-iyak na siya? Tumingin siya sa lalaki. Ngunit parang nais muling mabikig na kanyang lalamunan nang makita ang concern sa malamlam na mga mata nito. Imbis na kainisan siya sa kanyang kaartihan, pang-unawa pa ang nakikita niya rito. Bahagya siyang nailing. Ayaw mo pa rin? Naguguluhan uling tanong nito sa kanya. Hindi maiwasan ni Mika ang pagsilay ng isang ngiti sa tono ng boses ng lalaki. Hindi. Ayoko lang sana makaabala pa. Hey, walang ganyanan. Hindi, okay lang kami. Dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Salamat ha. That's better. Mas bagay sa iyo nakatawa. Casual na sabi nito ngunit parang napakagandang musika na ang hatid kay Mika. Sige, good night. Hey, wait. Alam mo na ba ang kwarto niyo? Natatawang tanong ni Jake sa nag-uumpisa na namang lumayong babae. Saan nga ba? Nahawa na rin si Mika sa pagkakangiti ng kaharap na lalong nagpamukhang bata rito. Ihatid na kita. Salamat na lang uli ha. No problem. I hope you'll have a nice day. Parang nangihinang napasandal si Mika sa kasasarang pinto. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Tama ba tong ginagawa niya? Don't tell me nahuhulog ng loob ko sa lalaking yun. Wari gusto niyang sapakin ng sarili. Kaya ang tanging solusyon na naiisip ngayon, iwasan ng lalaki. Ang lalaking nagngangalang Jake. Si Jake Tuazon. Napapahiyang dumulog si Mika sa hapagkainan. Tipid niyang nginitian ang nabungarang mga tao sa maranging lamesa na halatang hinihintay na lamang siya at ang kanyang asawa. Tinanghali siya ng gising. At kung hindi pa siya marahil kinatok ng isa sa mga katulong nito, hindi pa siya magigising. Good morning. Namumula ang mukhang bati niya sa mga taong sa kanya halos nakatingin lahat. Nakakayang isiping siya pa halos ang hinintay ng mga importanteng taong ito. Gayong nakitulog lang naman sila sa pamamahay ng mga ito. Natigilan si Mika nang mapansin ang inilala ang upuan para sa kanya ng isang maid. Upo ang nasa tabi ng taong sanhi ng kaniyang di pagkatulog magdamag at sanhi ng pagkatanghali ng gising niya ngayon. Sige na, Binin. Pakihanda mo na ang kakainan ni Mrs. Pascual. At tinanguan pa nito ang isang direksyon sa mahabang mesa. Tumalima ang nagtatakang katulong habang sumusunod rito ang namumulang si Mika. Nahulaan na naman kaya nitong iniisip ko? Tanong niya sa sarili. Hindi niya malaman kung anong gagawin ng matuklasang mismong sa harapan ng lalaki siya napaupo. Natigilan lamang siya nang mapansin ang pagdidilim ng anyo nito. I'm sorry kung pinaghintay namin kayo. Paghingin niya ng paumanhin sa mga magulang ni Jake. Nasaan nga pala ang asawa mo, Iha? Nakangiting tanong ng ina ni Jake. Hindi ko na po nagising. Masakit ho ata ang ulo. Ako na po ang humihingi ng dispensa para sa kanya. No wonder. Hindi lamang isang dosenang alak ang nainom niya kagabi. Bining, pakidalhan mo nga ng gamot si Mr. Pascual. Pasensya na ho kayo at
Muli sana niyang paghingi ng diskargo nang muli putuli ng matigas na boses ng lalaki. There's no need to apologize so dramatically. Ang walang kaemo-emosyong sabi nito. Hindi lang naman kayo ang hinihintay rito. Bining, pakitawag na rin si Ma'am Eunice mo pagkahatid ng gamot ni Mr. Pascual. Yes, sir. There's no need, darling. Ang malambing na titig na nagpalingon sa kanilang lahat. Namiss mo ba ako? Ang parang lalanggamin sa tamis na tanong nito kay Jake sabay upo sa upuang uupuan sana ni Mika kanina. Good morning, everybody. Ang nakangiti pa rin baling nito sa kanila na parabang sakalang nito naaalalang hindi lamang si Jake ang tao sa lamesang yun. Okay, now that everybody's here, I guess it's about time that we eat. Ang nakangiting baling ni Mr. Tucson. So, hindi naman pala totoong nabasa ng lalaking tong iniisip ko kanina. Bigla ay nawalan siya ng ganang kumain. Talaga lang palang nakareserba na ang upuang yun para sa malanding babaeng ito. At palihim pa niyang sinulyapan ang babaeng hindi mukhang bagong gising, kundi mukhang galing sa pagmomodelo. Napamaya-maya pang sinusubuan ng lalaki na panay lang naman ang ngiti. Magsama silang dalawa. Madilim ang anyong bulong niya sa sarili. Napakislot si Mika nang maramdaman ang paghaplos ni Rex sa kanyang hita pataas. Ano ka ba? Parang di kita asawa. Malilate ka na. Anak nang. Paloko-lokong tumayo ito. Lalong nainis sa nakitang takot sa anyo ng babae. Piling mo pa ata wala kang karanasan eh. Hoy, baka nakakalimutan mo. May asawa ka na. At obligasyon mong pasahin ako. Hindi na kumibo si Mika. Alam niyang nasa mood makipag-away ngayon ng lalaki. Alam niyang isang salita lang yan, gagawin na nitong rason, para muli siyang pagbuhatan ng kamay. Kilala na niya ang ugali ni Rex. Sigurado niyang sa kanya na naman nito ibubunton ang lahat ng sisi at galit sa sarili. Dahil sa kabiguan na namang naranasan kagabi. Tulad ng nangyari sa party nung nakarang gabi. Hoy, pakikinig ka ba sa akin? Muli nitong bulyaw. Ay, nakakainis, makaalis na nga. Sa opisina na ako mag-aagahan. Baka mapagdiskitahan na naman ako ng Tucson na yon. Otomatikong napatingin sa oras ang nasa dingding si Mika. Ilang minuto na nga lang at mag-alas 9 na ng umaga. Maaga kaysa dati ang alis ni Rex sa kanilang bahay. Pero alam niyang kung traffic, talagang malilate ito. At alam niyang may dahilan naman ang boss nitong pag-initan siya. Kung lagi itong late, gayong bago pa lang sa trabaho. Ka ba? Ang narinig niyang tanong ng lalaki. Ha? Ang sabi ko kung handa ka na ba sa party ng opisina sa linggo. Ano bang iniisip mo? Oo, wala. Sige na. Baka malate ka pa. Anak ng pating. Makaalis na nga. May asawa ka nga. Wala namang kakwenta-kwenta. Walang silbi. Pweh! Patuloy na pagmumura nito. Nangihina siyang napaupo. Sige na, iha. Magpahinga ka na. Ako nang bahala rito. Nakauunawang sabi ni Aling Tsyoleng. Nginitian niya na may lakip na pasasalamat ang babae. Buti pa to naiintindihan siya. Namimiss na niya ang mga pangaral ng magulang. Ngayong higit kailanman niya kailangan ng moral support at pagmamahal ng mga ito. Ngunit alam niyang imposible nang mangyari yon dahil hindi na ngayon tulad ng dati. Nanlalatang napaupo siya sa kama. Matamlay niyang tiningnan ang bagay na madalas na nakasaksi at nakapagpapaalala sa kanya ng isang napakapait na katotohanan. Isang katotohanang hindi niya sukat may isip kung paano siya naging biktima ng isang panluloko. Nakaramdam ng pagod si Mika. Umaga pa lang, wala nga siya halos ginawa kundi pagsilbihan at sundin ang bawat naisin ng kanyang asawa mula pa kagabi. 3 buwan nang nakilala niya si Jake. Ngunit para bang kilalang kilala na niya ito na maaaring batay na rin sa madalas na pagbibida sa kanya ni Rex. Ngunit sa kabila ng panlalait at ano-anong paninira ang gawin ng asawa sa boss nito, pilit binubulong ng kanyang puso't isip na puro kasinungalingan lamang ang pinagsasasabi nito. Muling napailing si Mika. Ayaw na sana niyang alalahanin pa ang mga nakakahiyang pangyayari sa kanila noong anibersaryo ng mga magulang nito. Ngunit paano niya ito makakalimutan? At paano niya tutuparin ang pangakong iiwasan na ito? Gayong ang asawa pa niya mismo ang nanghihikayat sa kanyang dumalo sa isa na namang pagdiriwang, kung saan napaka-imposibleng maiwasan ang lalaking patuloy na nanggugulo sa kanya. Sapat na ang ginawa ni Rex na kahihiyan ng gabing yun at maging ng umagang hindi ito nakasalo sa agahan. Pero alam niyang nadagdagan ang pagbibigay niya ng kahihiyan sa kanilang pangalan nang parang batang iwasan ang lalaking yun
na sa pakiramdam niya, ginagawa siyang teenager basta hindi mapigilang mag-emosyon. Alam niyang wala siyang dapat na ipangamba. Hindi nga ba't nagbitiw na ito ng pangako sa kanya? Isang pangakong alam niyang hindi ito ang unang magbibitaw. Sapat na ang salita ng mga tuwazon upang pagkatiwalaan ito ng sinuman na may mataas na katungkulan. Sapat na ang mga kataga nito upang mapaunlad ang isang negosyo sa kabila ng batang edad. Siya pa kaya ang hindi magtiwala rito? Ngunit ang paulit-ulit nitong mapatunayan kung gaano ito katibay sa isang nabitawang pangako. Kung bakit hindi siya nakadama ng kaginhawahan sa dibdib na dapat sana kinatuwanan niya. Imbis na sumama sa mga panauhing nagsipag-ayo ng magsiswimming ng araw na yon, idinahilan niyang magpapahangin na lamang siya sa isang bahagi ng malawak na hardin. Nais niya makapag-isip. Gusto niyang makontrol ang nag-aantak na kalooban nang masaksihan ang matamis at masayang sandali ni Jake at ni Eunice. Halos lang kami ng dalawa sa paglalambingan. Hindi na nahiya. Sa harap pa man din ng mga magulang ng lalaki. I wonder kung bakit di sila pinutakte ng mga langgam doon. Ngunit parang high school girl siyang namula nang mapansin ang mataimtim na pagkatitig sa kanya ng lalaking pinatutungkulan. At nang humakbang ito patungo sa kanya, hindi na niya naiwasan ang pagkataranta. May asawa kang tao, Mika. Tulirong paulit-ulit na paalala niya sa sarili. Wala ka ng karapatan. May asawa ka na. Nang matiyak na nais siya nitong kausapin at nang mapansin na sa hindi may paliwanag na dahilan, sila lamang dalawa ang naroon sa kusina. Sa kawalan ng magagawa, nadampot niya ang kanilang mga pinagkainan at dali-daling tinangkang lumayo sa dumilim na anyo ng lalaki. Bakit ba sa tuwing makikita ko nito, napapasimangot? Naiinsultong tanong niya sa sarili. Bah, problema niya yun. Muntik nang mabitawan ni Mika ang mga plato nang maring hawakan ni Jake ang kanyang siko. Hindi namin ugaling paghugasin ng plato ang sino sa aming mga panauhin. Ang banayad na sabi nito habang kinukuha ang kanyang hawak. Otomatikong napaiktad si Mika nang dumaiti ang malapad na kamay ng binata sa kanya na hindi nakatakas sa matalas sa pakiramdam ng kaharap. Would you like to join them in swimming? Maghuhugas lang. Ako na kamay. Dali-dali niyang tinalikuran ng lalaki. Sa kanyang pagkainis, matyaga siyang hinintay na matapos si Jake. Sadyang pinatagal niya ang paghuhugas. Nang magsawa, dali-daling nagpunas ng kamay at balak ng lampasan ang nakahalukip-kip na binata sa may pintuan. Ditingnan ko lang si Rex kung gising na. Hindi tinaas ang mukhang sabi niya rito. Can we talk first? Mamaya na lang siguro. Hi, there's no reason for you to avoid me. As if I have a disease like AIDS or leprosy. Nagbabaga ang matam to. Kung yung nangyari lang kagabi ang problema mo, kalimutan na natin yun. There's no big deal about that. I would probably kiss anyone who has such charming personality as you do. Do you hear me? Walang nagawa si Mika kundi tahimik lang na mapatango. Sanhi nang hindi inaasahan sasabihin ng lalaki. So, if that's the only thing that's bothering you, forget it. I'm telling you. I'm not in the habit of forcing anyone into my bed or in my arms whatsoever. Bumuntong hininga ito na para kinokontrol ang sarili. I don't know if it matters or if you care, but I must promise you. Kahit na hindi mo isulat sa harap mo ang hands off or off limits, I'll try not to lay my hands on you. That is, unless you say so. Ang parang pahabol lamang na sabi nito at kung kailan hindi niya inaasahan, ngumiti ito ng ngiting unang kita pa lamang niya na kapag papapigil na ng kaniyang paghinga. Sa isang kistapata, naglaho ang binata at hindi na niya nakita maghapon hanggang sa sila'y makauwi na. Nang sa wakas ay magising ang kaniyang asawa. Funny, hindi man lang sumagi sa isip niya ang katotohanan, yun na may kaugnayan kay Rex na mga sandaling na problema siya tungkol kay Jake. Rex! Hindi niya napigilan ang panghihilakbot nang sapuyin ng asawa ang pangitaas ng katawan niya. Damang-dama niya ang ginawa ng lalaki. Naramdaman niya ang panghahas na kamay nito. Pabiglang tumayo si Mika mula sa pagkakahiga sa kama. Nakatulog pala siya, ni hindi niya namalayang tanghali na pala at lalong di napansin ang pagdating ni Rex. Ano ka ba? Ba't? Magluluto lang ako ng pagkain. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam na darating ka. Inutusan ko nga palang mamalig kasi Aling Choling, kaya ako na maghahanda ng pagkain mo.
Ay, nakakainis sa buhay to. Ang madilim ang anyong sabi ni Rex, habang dire-diretsong tinungga ang alak na laman ng kupita. Ang malas ng araw niya. Actually, nagsimula pa kagabi ang kanyang kamalasan. At ginatungan pa ng lokong tuwason na yon. Makikita ng mayabang na yon. Pero teka, hindi. Nag-umpisa nga pala ang kamalasan niya dahil sa aksidenteng yun. Oo nga. Anak na. Ang aksidente na yun. Yun ang umpisa ng kalbaryo ko. Para siyang gamugabong natupok na napaupo sa kama habang sabunot ang buhok. Ang akala niya si Mika ng solusyon sa kanyang problema. Ang babaeng unang kita pa lamang niya sa probinsyang yun ay nakapagpakulo ng kanyang dugo. Pero hindi pala. Kulang ang karikta ng babaeng yun para maibalik ang nawala sa kanya. Bigo siya. Nung una pa man, malakas nang dating sa kanya ni Mika. Kakaiba to sa lahat ng nakilala na niya. Marahil dahil hindi nito pagbibigay pansin ay waring immune na sa charm na madalas na ipinagsisilo niya ng may katuparan sa kahit na sinong babaeng kanyang makilala. Maaring sabihin na challenge lamang siya dahil sa pagbasted sa kanya ng babae. Isang pangyayaring halos hindi pa niya nararanasan at ng isa pa man ding probinsyana. Pero hindi. Talagang kakaiba ang alindog ni Mika. Lalo ng karismang parang isang pulot-pukyutang nangaakit sa isang bubuyog. Pero hindi siya loko noon para magseryoso rito. At dibdibang masyado ang pambibigo nito sa kanya. Bagamat sa kaibuturan na kanyang isip, sinabing pilit na paiibigin ang babaeng parang napakasarap na papakin. Hanggang nangyari na nga ang aksidenteng yun. Ang pangyayaring inakala niyang isa lamang bangungot. Ngunit sa kanyang paggising ay naroon pa rin. Nanatiling nanguuyam, nangaasar, nangiinsulto sa kanyang pagkalalaki. Kagad siyang kinabahan ng sa paggising, mabungaran ang pag-aalalang nakalatay sa mukha ng kanyang mama. Iginalaw niya ang braso, ang hita, ang mga paa. Okay naman, nang mayroon siyang biglang naisip. Halos magpanik na sinapo ni Rex ang mukhang kinaiinggitan ng kanyang mga kabarkada. Ngunit wala rin naman siyang nasapong pilat o sugat o anumang kakaiba rito. Kung nasira man ang mukha ko, siguradong may masakit ako mararamdaman. Pampalubag loob niya sa kanyang sarili. Ngunit maliban nga sa bendang nasapo sa kanyang ulo, wala siyang napansing kakaiba sa sarili. Kamusta nga palang kasama ko, ma? Nakangiting tanong niya upang ipabot sa ina na okay na siya at hindi na kailangang mag-alala. Oh, wala na si Marcy. Basag ang boses na sabi nito. Natamaan ng nabasag na salamin ang pangitaas sa katawan nito. Dead on the spot ang kasama mo. Poor Marcy. Aren't you glad I didn't end up the same way? Napaiyak lang naman ang ginang sa kanyang sinabi. Ma, I'm okay now. There's no need to cry. Aren't you happy? Walang masamang nangyari sa akin. Ngunit lalo lang namang napahagulhol ang babae. Gusto tuloy niyang kabahan sa nakikitang reaksyon ng ina. Rex! Anak! Luhang sabi nito na hinawakan pang kanyang palad. Ma, tell me, what is it? At isinambulat nga nito ang isang napakasakit na resulta ng trahedyang kung siya lamang ang papipiliin, mas gugustuhin pa niyang matulad na lang sa sinapit ng kasama. Nagulat pa si Rex nang ma-realize sa may namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Inis sa sariling kahinaang tumayo siya at lumabas sa lugar na yun, na madalas makasaksi sa kanyang kahihiyan at mga kabigo ang maibalik ang bagay na nawala sa kanya. Parang iniinsulto siya nito ngayon, inaasar, tinutokso, tinatawanan. Sinasabing kaya hindi niya pinigilan ng asawa sa paglayo nito, wala nang balak na saktan sa pagbabaliwala nito sa kanya. Ay lihim pa siyang nagpasalamat rito na pinalampas ang isa pang kahihiyan na ibibigay niya sa sarili. Napaigtad si Mika nang marinig ang pabarumbadong pagsara ng pintuan. Maya-maya lang narinig niya ang pagbuhay sa makina ng kotse sa garahe. Nakakunot noon na sinilip niya ang papalayong sasakyan ng asawa. Napasobra ata ako ngayon. Nais manghina, nasabi niya sa sarili. Pero parang napaka-imposible naman atang sasaktan ko kanyang damdamin. Kahit na. Sana hinayaan ko na lamang siya kanina. Kulang pang ang kaparusahan niya sa kasalanan na nagawa ko sa kanya, hindi ba? Kung alam lamang niya ang tinatakbo ng isip ni Rex,
Hindi na sana siya nakonsensya pa. Ano nga kaya ang tumatakbo sa isipan ni Rex? Makakalaya pa kaya si Mika rito?